Hi guys, nanonood nga ako ng K-drama. At dahil nga natakam ako sa kinakain nila, kaya naman dali-dali ako naghanap ng sangkap sa ref. Kaya naman please lang, huwag ka manonood ng K-drama kapag hating gabi na. Relate ka din ba? Comment down below. Buti na lang madali lang tong gawin at yung mga sangkap, depende kung anong meron ka dyan. Bagong refill yung egg tray, kaya naman babawas tayo dyan. Natatakam ka din ba sa mangga? Ako din. Sakto meron akong Korean luncheon meat dito. Pwede kung anong meron ka dyang luncheon meat. Pwede nga din yung mga meatloaf or spam, baka naman. Binati ko lang yung itlog pero nilagyan ko ng pampalasa, asin at paminta. Kaka-refill lang namin ng isang araw nitong luncheon meat. Nasa 120 plus 230 plus lang itong nabili namin. Hindi ko naman gagamitin lahat para meron pa sa ibang araw. Kung wala kayo niyan, pwedeng substitute meatloaf, ham, at iba pa. Pwede din namang wala na lang. Mamili ka lang ng protein na gusto mong ilagay. Kung meron ka ng egg, pwede na yun. Pagdating naman sa vegetables, hindi kami nawawalan ng cucumber at carrot, kaya naman iyan ang gagamitin ko. Hiniwa ko nga lang ng maninipis, pwede din namang malalaki. Depende sa trip nyo. Ayun na nga, nagpakahirap pa ako, naalala ko meron nga pala ako ditong slicer. Nakakatawa tong slicer na to kasi napakarami niyang bala. Pwede mo mapalitan yung mga blades niya. Yun, tamang-tama pag gusto kong mag-okoy, meron na akong vegetable slicer. Binili ko lang yan sa Shopee. Kung gusto niyo ng link, pinopost ko lang sa description box o kaya naman sa comment section. Search niyo na lang guys. Niluto ko na nga yung egg dahil non-stick yung gamit kong pan. Kaya konting mantika na lang, to no mantika yung pwede nyong gamitin. Tabi lang muna natin yan kasi hiwa-hiwain ko yun ng maninipis mamaya. Next, ito namang luncheon meat, pero nito ko lang gamit yung same pan. Pagdating naman sa carrots, pwede naman siyang hilaw, pwede nyo ding lutuin. Lulutuin ko na siya para medyo mas malambot at lalagyan ko na rin ng pampalasa. Salt, pepper, sesame oil, and sesame seeds. Nirolyo ko lang yung itlog bago ko hiwa-hiwain. Pagkatapos, hiniwa ko lang din ng maninipis yung aking luncheon meat. Siyempre, maglalagay din ako ng rice. Ayan, meron tayong carbs. Kompleto na. Pwedeng as is, pwede din naman kayo maglagay ng pampalasa. Asin, asukal, paminta, vinegar, sesame oil, and sesame seeds yung gamit ko. Kung gusto nyo mas healthy, pwede kayong gumamit ng brown rice o kung diet kayo, kontian nyo na lang yung kanin. Kalahati lang, kalahating rice cooker. Pagdating sa sukat ng mga pampalasa na ginamit ko sa rice, tinansya-tansya ko lang. Tikman nyo na lang para ma-adjust nyo according to your liking. Nakabili din kami nitong Korean pickled radish. Kung wala kayo yan, pwede namang wala. Marami naman pwedeng ilagay guys. Ayan, ita-transfer ko pala sa isang lalagyan dahil hindi ko naman mauubos para magamit ko pa sa ibang araw. Bamboo mat pala yung gamit ko. Yung iba kasi meron silang hulmahan. Matagal ko na din tong gamit. Binalutan ko lang siya ng cling wrap para mas hygienic. I-assemble ko na nga. Maglalagay lang ako nitong nori wrapper. Nowadays, nabibili na siya sa mga grocery store, hindi lang sa mga Korean store. Seasoned rice and then yung ating mga topping. Yung inyong protein at veggies, ayan, di ba napaka-healthy, kumpletong meal na siya. Meron ka ng carbs, protein at vegetable. Di ba madali lang gawin? Basically, lalatag nyo lang yung inyong nori wrapper, then rice and iba pang mga filling. Ang technique pala guys, para maisara nyo siyang mabuti at hindi bumulok yung mga palaman, ay magtira kayo ng space dun sa may bandang dulo ng nori sheets or nori wrapper. Pwedeng 1/2 to 3/4 yung inyong ilalagay na rice. At yung mga fillings, ilagay nyo lang sa may bandang dulo. Pagkatapos, irolyo nyo at i-press para maganda yung pagkakahulma ng ating kimbap or gimbap. At dahil nga hindi ko maubos itong pangalawang pakete, kaya ilalagay ko siya sa resealable pack para magamit ko pa siya sa susunod. Yung orange din pala na yan ay imitation crab sticks. Pwede kayong maglagay, pwede ding hindi. Ayan, tapos na. Mag-spread lang ako ng konting sesame oil at maglalagay ng sesame seeds on top. Actually, pwede nyo din siyang pangbenta, pang negosyo. Pwede nyo siyang ibenta ng buo, pwede din namang hiwa-hiwain nyo para mas maganda, presentable. Yun, pwede nyo na yung kainin as is or pwede din namang gumawa kayo ng sauce. Marami na akong recipe ng sauce, pwede nyong gayahin. Hanapin nyo lang sa aking mga previous vlog. Ito yung pinaka-simple, jap mayo, soy sauce, sesame oil. Pwede din kayo maglagay ng honey para medyo may konting tamis. Ito na nga guys, sobrang sarap at sobrang dali lang gawin. Naubos nga ni Rhea yung isang bowl ng kimbap. Kaya naman i-try nyo na to and comment down below kung mas ang inyong experience dito sa paggawa ng ating kimbap or gimbap. Kung kayo ay nasa YouTube, ipipin ko yung best comment. At kung gusto nyo magpa-shoutout, comment down below para ma-shoutout ko kayo. Lagay nyo na rin kung taga saan kayo. Huwag nyo lang ilalagay yung buong address nyo. Mahirap na. Ayun lang. Ito nga palang inyong kusinerang ininyera, Jane Agusin Silvestre. See you in my next vlog.